Joshua 24. Ito po ang panahon na magpapaalam na si Joshua dahil na-establish na sa iba-ibang lugar ang ang mga tribes. At dito po sa verse 14 tayo mag-uumpisa magbasa. The Bible says, "Now therefore, fear the Lord, and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord." And the people answered and said, "God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. For the Lord our God, He it is that brought us up out and our fathers out of the land of Egypt, from the house of bondage, and which did those great signs in our sight, and preserved us in all the way wherein we went, and among all the people through whom we passed. And the Lord drave out from before us all the people, even the Amorites which dwelt in the land. Therefore will we also serve the Lord, for He is our God." And Joshua said unto the people, "Ye cannot serve the Lord, for He is an holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions nor your sins. If you forsake the Lord and serve strange gods, then He will turn and do you hurt and consume you after that He had done you good." And the people said unto Joshua, "Nay, but we will serve the Lord." So, free will of man is not absolute. Ang atin pong mga kapatid na iba na mga Baptist ay laging, paano yung free will? Yung kapatid natin, si Brother Rudy, nabanggit ko na sa inyo, ay gustong maglingkod sa Panginoon dahil meron siyang bagong bahay na lilipatan nila na nabili ng kanyang anak sa Naik. No? So, tama-tama naman na si Brother James ay nasa Tansa. So, halos 2 taon lang yan away. Sana kung maging mission yung Tansa, no? By the grace of God. Tapos ay ang magpapastor doon, Brother Louie, no? Kung maging mission, by the grace of God din. Kung kalooban ng Diyos, kalooban ni Louie at kalooban ng asawa niya, ay magkakatotoo yan. Ano? So, all by the grace of God. Well, we will name names. Hindi tayo matatakot. Ano? At, pero, yung free will ay yun yung pinangahawakan ng lilipatan ni Brother Rudy. No? Sabi ko, kami ay tulip. No? Buti na lang, nakapaskil yan. Magpapaskil pa tayo isa rito. So, yung 5 sola, lalagay natin dyan. No? At, someday in the future, we will put our BCA distinctives na tayo ay talagang stricto doon sa distinctives na yon. Baka hindi nyo pa alam yon, ay tingnan nyo po doon sa ating mga post at makikita nyo yan. Siguro magkaroon tayo ng maliit dito, no? BCA distinctives. Sa website meron yan na BCA distinctives. Ano ba yung talagang very strict tayo? Maraming Baptist wala dyan, pero tayo strict. So, yan po, ay sadly, may mga Baptist na wala sa free will of man. Absolute free will of man. Ginagalang ng Diyos ang free will ng tao. Well, when the doctor advises you to take a medicine or be operated on, or the likelihood of you dying is very great, may free will ka. Papa-opera ka ba o hindi? Sign ka ba ng waiver o sige, tuloy. Diba? Bahala na. Ilalagay mo ba yung kamay,
buhay mo sa kamay ng doktor. Pipirma ka. So, yan po ay mga desisyon ng free will. At kung halimbawa, ikaw ay meron kang free will to follow the doctor's advice. Or meron ka ring free will kung anong ulam mo mamaya. 'Di ba? Maraming ulam mamaya. Marami ba? Oh, maraming nagdala. May nakita ako Gusto ko na kumain tayo 30 minutes. O sige. Free will to eat or free will to fast. Baka yung iba, ayaw nyo ulam. Di fasting kayo. Total, Ramadan ngayon. Mag-Muslim muna kayo. To eat, kung yung gusto mo, o ano yung ayaw mo, huwag mong kainin. Free will to work or not to work. Diba? May mga free will tayo na gusto ko magtrabaho o gusto ko, pakainin na lang ako ng magulang ko. So that is the exercise of free will. Pero hindi absolute yan. Man's free will, why? Because man's free will is defective. Dahil sa fall. Merong defect ang ating will. Apektado tayo nung sinful nature natin, yung will natin. Laging gusto papunta away from God, papunta sa kasalanan. Spiritually, Sa will natin, anong kukunin mong karera? Anong kukunin mong sang school ka? Ano? Or itutuloy mo pa ba itong present trabaho mo o mag-quit ka na at lilipat ka ng trabaho? Absolute yan. Walang makakapigil sa'yo. Pero hindi ibig sabihin na ano mo yan, dinesisyonan mo yan, yan ay magiging tama at makakabuti sa'yo. Walang nakakaalam nun. It's up to the grace of God. It's up to the decision of God kung diyan ka ba talaga gusto ng Panginoon. And nobody knows the future. God knows the future. But spiritually, it is always wrong. Ang free will ng tao, because of the fallen nature, sinful nature, it will always be wrong in the sight of God, and it will always lead to wrong, and it will always lead to a sinful decision. Spiritually speaking, hindi yung secular or yung on earth, yung mga pinipili natin sa buhay natin. Therefore, it is dangerous to say, that is my will, I will stand on my choice. Remember, tingnan natin, kailan ba nagkasala, kailan ba nagkamali ng will si Eva to follow the serpent? Before the fall. Bago nagkaroon ng sinful nature ang tao, nagkamali na ng will, ng free will, si Eva. At ganun din si Adan. Bakit niya sinunod yung asawa niya si Eva, kain ka? Bakit siya sumunod? Wala pa siyang fallen nature noon. Meron siyang tunay na free will. Pero ganun pa man, yung tunay na free will, mali pa rin ang desisyon. Nauwi pa rin sa kapahamakan ng buong mundo. Ng buong sang sinukob, ng buong sang katauhan. So even with a zero, galing sa zero, walang fallen nature, nagkamali pa rin ng free will ng tao. So therefore, doon pa lang na-prove na natin that free will of man is not absolute. It is dangerous. Spiritually speaking, it is dangerous. Therefore, always seek God's will. What is the will of God? Sa lahat ng desisyon mo, laging consider mo, bago ka mag-final, ano ba ang kalooban ng Diyos? Kung mabigat yan, pag-pray mo yan. Huwag basta desisyon. At baka merong bigay sa iyong Panginoon na insight na kung dinesisyonan mo na kagad, hindi mo makukuha yung tamang
gusto ng Panginoon. So in Joshua 24:14 to 24, tingnan niyo po nangyari dito sa free will para mapatunayan natin ng mga tao how they decide. Sabi ni Joshua sa verse 14, "Now therefore fear the Lord." So the command of God to the will of man is what? Fear the Lord. Yan ang unang sinabi. Matakot kayo sa Panginoon. Do you fear the Lord? Amen. Amen. Praise God. Kung meron kang takot sa Diyos, maapektuhan ng mga desisyon mo niyan. Sa trabaho, sa pagsasalita, sa pag-iisip, pwede ka mag-decide ng bigla-biglaan eh. Kung ang takot mo lang takot ka sa asawa mo eh. May mga mister na takusa. Oo. So, pag inutusan, nagdidesisyon. Basta ang desisyon ko, sundin ka. Yun ang buhay ng takusa. No? So, pero kapag pareho kayong mag-asawa na may takot sa Diyos, what a blessing. Diba? Pareho kayong takot sa Diyos. Kaya, pinag-iisipan nyo yung mga gagawain nyo sa buhay. Pinag-iisipan nyo, pinag-uusapan nyo, biblical ba itong gagawin natin? At dun sa iba na nakabasa na ng buong Bible, alam na nila na kung ano yung nasa Bible at wala pa. Yung guidance, dahil andoon, because you have read the Bible, and you always listen to the preaching, yung decision mas mabilis. Kasi you know the Word of God. And it is the Word of God used by the Spirit of God to guide your life, to guide your decisions every day. Wala ka, yung tamad ka magbasa ng Bible, mangyayari sa'yo, kalooban ng Diyos ba to? Teka, hindi ko alam eh. Sige nga, ano ba sinasabi ng Bible? Chat ka ng chat dun sa mga nagbasa na ng Bible. Nabasa nyo ba sa Bible? Kasi I am in a quandary. I am in a strait between decision 1, decision 2. No? So ano ba? Sabi nung dalaga, ito ba ay sasagutin ko, napakapogi, mayaman, kaya lang, hindi save. Ay masugit. Mahal na mahal talaga ako, daming gifts. Ito, na hindi masyadong pogi, pero naglilingkod sa Diyos. Sino kaya sa dalawa? Fear the Lord. Di ba? Kung may takot ka sa Diyos, papupugiin din yan. Gagandang lalaki din yan, sa tingin mo man lang. Kahit talagang hindi tumangos ang ilong niya ever, gagandang lalaki din yan. Yan ang experience ng asawa ko. No? Pag tinignan niyo yung kasal namin, hindi mo ako iibigin talaga. Pero, kita nyo naman ngayon, nagmamahalan pa rin kami. Hindi ko sasabihin. Okay? Amen. Fear the Lord! Fear the Lord. At ano pa sabi ni Joshua sa mga tribo ng Israel? Serve Him in sincerity and truth. Kasi pwede ka naglilingkod na hindi ka sincere. Di ba? Sino sa atin naglilingkod dito? Mayroong ministry pero hindi sincere. Ginagawa mo lang yung trabaho mo. Naglilingkod ka sa Panginoon. Nag-church ka. Anong purpose mo? Para walang masabi. Hindi sincerity yon. Kaya ka nag-church para walang masabi yung mga tao na tinitingnan yung buhay mo. Uy, hindi nag-church. Ay, karnal. Ay, absent na naman siya. Para walang masabi, sige na nga, agahan ko. Yun ang purpose mo. Kaya ka naglilingkod sa Panginoon. Ang sabi ni Joshua, serve the Lord with sincerity. Tago sa puso.
Gusto mo talaga maglingkod sa Panginoon. Kaya Sabado pa lang, handa ka na. Handa na dito yung envelope na may tithes. Nakahanda na yung medyas mo. Hindi yung malapit ng mag-alas 9, tsaka ka maghahanap ng medyas. Diba? At tsaka ka magpapagas. Oh. At tsaka ka ano ba susot ko? Pambira naman, oh. Malapit na oras, oh. Ba't di mo hinanap yun ng Sabado? Oh. Diba? So, minsan ganyan eh. Naranasan ko rin yan nung magulo pa yung bahay namin. Ngayon, medyo maayos na. Meron na akong lagayan, kahon ng lagayan ng medyas. Pero, naghahanap lagi. No? Asay medyas, asay sapatos, asang bay susi. Di ba? So, sincerity and truth, let's prepare to serve the Lord because we love to serve the Lord. And ano pa sabi? Put away the gods. Put away the gods. Sipin mo sino sinasabihan niya rito? Ang mga taong nakakita na umuuga yung bundok. Nakakita na habang nagsasalita ang Diyos, Thou shalt have no other gods before me. Umuuga yung bundok. Tapos sabi nila, ayaw na namin magsalita ang Diyos. Mamamatay kami. Ikaw na lang, Moises, ang mag-deliver ng 10 Commandments. Tapos tumawid sila, katatawid lang nila sa Jordan River. Bumukas yung Jordan, parang bumukas yung Red Sea. Bumukas din yung Jordan. Oh. So kitang-kita nila, pero inulit. Put away the gods. Wag na wag kayong kukuha ng mga Diyos-Diyosan. Alam nyo, man is habitually, helplessly, hopelessly idolatrous. No? Ano ang usong expression ngayon? Idol! Para hindi ka mahalatang idolatrous ka, Lodi! Lods. Sinorkat pa, no? Bira. Huwag kayo magpapatawag na Lods. No? Na, si Sister Lourdes, Lods talaga yan. Pero Lods yun hindi Lodi no? Hindi Lods. No? Huwag kayo magpatawag na idol. Kokorikin nyo. Kikilabutan kayo. Pag tinawag ka idol, master. Na? Ano pa? Dami nyo alam No? Hindi, yung bossing, boss talaga yun. Wala ka magagawa doon. Ikaw may-ari ng kumpanya, di boss. Di ba? Pero yung idol, nagpupunta sa idolatry kahit na expression lang ng bibigyan Kita nyo yung si Feriol, nakita niyo ba? Di ba si Apostol Feriol, yung may Maranatha, yung Port Watch. Ka-unveil lang nila kahapon. Isang malaking estatwa ni Feriol. Para alalahanin ang gaano ka-great man of God si Feriol. Ang dami nilang iba-ibang lugar na talagang hanga sa kanya, sa kanyang pagtuturo at insight. Of course, sabi, siya ang huling apostol. No? Kaya tawag sa kanila Apostle Feriol. And of course, yun, oneness yan, oneness. Kaya mali yan. No? What is oneness? It is the teaching that Jesus, the Father became the Son. And the Son became the Spirit. So, yun yung oneness. Iisa lang ang Diyos, at yung Ama naging anak. Walang ama at anak. Mali ang ama na separate sa anak. Yung ama, yun yung naging anak. So, oneness yun. And that's false doctrine. We are Trinitarians. We are not oneness.
Baka sa inyo merong magpunta na kapwa sa Christian. Christian pala tayo. Oneness. Si Kibuloy, oneness din yon. Si Almeda, oneness din yon. So, ang dami ngayong oneness. And that is false doctrine. Okay, wag tayong mag-ano dyan. Ano? Pero, ang pinag-usapan natin, put away the gods. Anything that affects your relationship with God becomes your God. No? Pag sobra ka na attracted doon, hindi mo na mabitawan, hindi mo na lagi mong tinitingnan, hinahangaan, lagi mong iniisip, mas higit ang time mo doon kaysa sa Panginoong Diyos, yun, idol mo na yun. So, put away the gods. Dito na lang sa atin At maraming Baptist church, yan ay ugali ng mga Baptist. Pag umahanga sila sa pastor, pinupuri nila yung pastor at sinasabi nila na ang ating pastor ang pinakamagandang lalaki sa lahat. Ang ating pastor ang pinakamagaling mag-preach. Ang ating pastor ay maraming na i-contribute, kaya maganda ang buhay ko. Ang aking pastor. That is going to idolatry. Put away the gods. Forget this pastor, forget him. But exalt the Lord Jesus Christ. Yung trabaho natin dito, siya may-ari, siya lahat Kaya tayo matino. Kung matino tayo, kaya tayo matino. Dahil kay Kristo, hindi dahil kay pastor. Kung gumanda ang buhay natin, dahil kay Kristo, hindi dahil kay pastor. No? Kung makita nyo, ang ganda ng mensahe, dahil sa Panginoon. No. So, huwag niyong sabihin niya si pastor. No? Gumalang tayo. Magmahalan tayo. Pero yung pangalan, huwag niyong itaas. Put away the gods. Ano pa sabi? Number 2, the emotions of the will of man. Tingnan nyo. Sabi ni Joshua, and if it seem evil unto you to serve the Lord. Alam niyo evil, word na evil. Bakit kaya sinabi niya evil? No? It depends on the context. Pagka kayo ay nagbabasa ng Bible, maraming evil. Merong sinful evil. Merong evil because it is hard to do. Merong evil because masakit. There is painful in your body, in your soul. That's evil. At sabi ng Panginoon, I am the Lord. I create evil and I create good. There is no evil that comes in the city that I did not do. So anong evil yun? Ibig ba sabihin na ating Diyos ay makasalanan, madumi? Hindi. Depende sa paggamit. So, ang evil na ibig sabihin nun, kapag merong nangyaring parusa sa isang bansa, ako gumawa niyan, sabi ng Panginoon. Ako ang nagpaparusa. Ako ang pumapatay, ako ang bumubuhay. Ako lahat yan. So, yung context niyan, inaako ng Panginoon everything that happens in a human being. Pero yung kasalanan na dahilan kung bakit dumating ang evil sa'yo yun. Human yun. So that is sinful evil. Punitive evil from God. Sinful evil from the heart of man. Ngayon, sabi rito ni Joshua, and if it seem evil unto you to serve the Lord. Bakit naman magiging evil to serve the Lord? Ano ibig sabihin ng evil? Ibig sabihin ng evil dyan, difficult. Kung nahihirapan kayong maglingkod sa Panginoon, kung masyadong mabigat para sa inyo na maglingkod sa Panginoon, bakit naman magiging mabigat? Kasi ito yung panahon na ang bansang Israel, yung mga tribo, ay mamanahin na yung iba-ibang lupa.
At yung Dan, ang layo na niya sa Jerusalem. Yung Beersheba, malayo. From Dan to Beersheba, wala pang ano nun LRT. No? Wala pang Grab. So if you will serve the Lord, pupunta ka sa center, sa Jerusalem. Kaya, ilan ang feast? Ilan ang feast? 7. In 1 year, 360 days, 7 feast gaganapin nila, lahat sila pupunta sa center. Tapos, every time, they have to have sacrifices. Dala-dala nila yon. Pagkatapos, merong certain rules paano mag-sacrifice. So, there is ceremonial law, there is the moral law, and then there is the civil law. Napakadaming law. Ang sabi nila, may nagbilang doon sa ceremonial law and moral law, 613. Kaya daw yung laylayan ng isang Pharisee ay merong 613 knots. No, yung phylacteries na tinatawag. Doon sa laylayan ng isang pare, 600 na knots. To signify, yan ang mga utos ng Diyos. Isipin mo, sasauluhin mo dapat yon. Dahil kung hindi mo sa ulo, paano mo magaganap? Tayo, alam natin, 10. Ini-impulse ko lang sa'yo, 10 Wala pang makasaulo Taas kamay nung alam na yung 10 Commandments. Kabisado nyo, pag tinawag ko kayo, mare-recite nyo. Taas kamay. 1, 2, 3, 4. Tama na? Baka dapat alam natin lahat yan. 5, 6. So, 7. 7. 4 na po tayo dito. Pipito, yung makakapagsabi, Pastor, tawagin mo ako. I-recite ko yung 10. 10 lang yun, 600 ang saulado ng isang Pharisee. So, ano assignment nyo? Sauluhin nyo na yan. Sa 10 lang yan Paano masusunod kung di mo saulado? Yan naman sabi ng Panginoon dito sa Leviticus ituturo mo yan. Sasaulo mo yan, ituturo mo yan sa iyong mga anak. So, dapat ay alam natin yan. Now, it seems evil. Ngayon pa lang bakit ba pine-pressure mo kami, Pastor, na sauluhin yan? Meron namang internet, meron namang Google. Meron namang anytime gusto ko malaman kung anong 10 Commandments, itatype ko lang sa Google. Yung iba tinatamad pa, hey Google, give me the 10 Commandments. The first commandment? Hey Google na ngayon Huwag mo na pa sa ulo yan, Pastor. Burdensome Diba? You see, the comfort of AI? No? So, it's evil. Lalo na sa kanila na Old Testament. Napakadaming law. Lahat dapat sundin nila. Otherwise, you are a violator. You have sinned against God. Tapos pupunta pa ron. Kaya ano ang tendency? Ano ginawa ng iba? Ang gagawin ng iba, DIY. Yung templo kasi may pabango doon. Na doon lang pwede. No? So, yung iba na maimbento, kagawa ng sarili nilang pabango na pang amoy templo. Tapos, wag na tayo pumunta doon, mga anak. Ito, amoy templo to. Di ba? Ganyan ang naamoy natin pag pumupunta tayo doon sa Jerusalem. Ito, kubul, Gagawa na rin sila ng Holy of Holies nila. May kurtina din. May altar din. May brazen altar. Kaya anong sabi ng Panginoon? Huwag kayong gagawa ng sarili ninyong inanyo ang larawan.
Huwag niyong kokopyahin ang mga insenso, ang mga pabango, ang mga tinapay na ginagawa dito sa Jerusalem, dito sa templo ng Diyos. Huwag niyong kokopyahin yan. Huwag niyong i-DIY yan. Dito lang kayo pwedeng sumamba sa Diyos. Pumunta kayo dito. Yan. Eh yung iba, dahil sa Zoom, nagkakaroon ng mini church na no? Dito na lang kami. Pareho rin naman yan Now, Zoom is a convenience given by the church for those who are providentially hindered. If you understand providential hindrance, napilay ka, na-hospital ka, ang layo-layo mo, ang sobrang ginawa, talagang mahirap, okay. No? Pero, kaya mo naman, no? Malapit naman, diba? 10 kilometro, nasira kotse mo, pwede ka naman mag-commute. Diba? Tapos sasabihin mo, dito na lang, DIY. Pwede naman may Zoom naman No, Pastor, mag-FB na lang ako. Oh. So, wag nating gawing excuse yun para hindi pumunta dito. Dahil, not forsaking the assembling of ourselves together. No? Do not forsake. It seems evil. Mamamasahe ka pa, magbibihis ka pa, maliligo ka pa, magdadala ka pa ng pagkain, i-smile ka pa doon sa mga gusto mong hindi mo gustong ismailan. No? There's a welcome here. Ligaya ng buhay. Ayaw mo sana siyang kamayan. Kaya lang, andun ka na So, minsan, yung ating maliit na gathering, isipin nyo na lang gaano katindi ginagawa nilang gathering noon. At sinasabi, if it seem evil unto you, people will always choose what is convenient. Yan ang free will natin No? Mag-iimbento tayo ng sarili natin. Sariling Diyos. Diba? May sarili silang Jesus Yung Jesus na hindi sovereign. Yung Jesus na sobrang compassionate, walang tao sa hell. Sipin mo may nag-imbento ng isang Diyos na walang paparusahan, lahat nasa langit. Kahit yung pinakamamamatay tao, rapist, massacre, okay na, sige na. Dito na kayo. Mahal ko kayong lahat. Walang naparusahan sa hell. They invented that God. Pero, who is the true God? Ang true God is a God of justice, as well as a God of mercy. Kaya, mag-ingat din tayo sa religion. Hindi lahat ng religion pare-pareho. Huwag kayong tatango sa ganyan. Pastor, Brad, sis, di ba pare-pareho naman mga religion? Huwag kayong tatangong ganun. Hindi po. Tapangan mo loob mo. Because, pag matapang ka sumagot, pinoproteksyonan mo ang glory and honor of God. Pagka weakling ka, mahina ang kalooban mo. Pagka may nagsabi, pare-pareho naman religion Iisa lang naman ang Diyos. Iisa, lahat naman tayo naglilingkod sa Diyos. Di ba? Mahiya ka sa sarili mo kung member ka ng church na to, tapos tatango ka sa ganun. You protest. You protest and you honor God by saying no. And say, ganito po kasi yan. And if you don't have time, pwede po bang malaman ang number nyo para mag-Bible study tayo sa inyong bahay? O pwede bang malaman yung FB mo para mag-chat tayo? Kung walang oras. Huwag yung pakawalan yung ganun. Maybe that is a sign from God. Binibigay na niya
yung pagkakataon sa'yo. Kaya lang, para madalian, di ba, convenient, it seems evil na mahaba pa usapan, may debate pa, oo na lang. Tawa na lang, hey, hello na lang. Ay, naku, wala ako time sa ganyan eh. Sige, oo na, sige. Sige, shopping na ako. Yun. You take time. Don't make it seem evil. Kaya, huwag tayong sumunod lagi sa free will. Ang free will natin ay defective and it is not absolute. At ito yung free will challenge ni Joshua. Ang sabi niya, if it seem evil to you to serve the Lord, choose. Di ba? It is an appeal to your free will, to their free will. Mamili kayo. Sino ang inyong paglilingkuran? The gods which your fathers served, or the gods of the Amorites? But as for me and my house, ito ang choice namin. It is a sanctified choice. It is a choice because of a guided heart. Si Joshua, mga kapatid, and the house of Joshua have the Holy Spirit guidance. Have divine guidance. That's why sinabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Pili kayo ng inyong Diyos. Sasama ba kayo sa amin? O mag-imbento kayo ng sarili nyong Diyos? O susunod kayo dun sa mga Diyos ng kapitbahay? Ng mga nandito na sa bansang ito? Alam niyo ba, dumating ang panahon, tingnan niyo sa Jeremiah, saka sa Ezekiel, na may pinili, ang bansang Israel, pinili nila, instead of the God, the true God, the one true God, pinili nila Baal. Bakit? Nagbibigay ng swerte si Baal. At saka, meron kang neighborly camaraderie, may community. Kasi yung ibang bansa natin, si Baal din ang sinusunod eh. Sinasamba nila eh. Nakita ko yung buhay nila, maalwan. Oo. Nagpapanata sila kay Baal, gumaganda buhay nila. Tayo, pinaglilingkuran natin si Jehovah, tingnan mo naman ang buhay natin. Puro malas ang inaabot natin. Hindi tayo umuunlad. Tingnan mo yung nagsamba kay Baal, yung nagpatayo ng altar kay Baal. Ang yaman na ngayon. Saan ka pa? Manata na tayo. So, ano ang mas priority ng will of man? Yung kabuhayan. Oo nga, naglilingkod ka sa tunay na Diyos. Mahirap ka naman. Yung naglilingkod sa falsipikadong Diyos, baka tunay na Diyos din yun eh. Kasi bakit umuunlad ang buhay? Yun ang laging foremost. Pamilya. Di ba? Pamilya, pag-improve ng buhay, pagganda ng bahay. Bakit sila, ang gaganda ng bahay, may aso pa sa mall? Pero hindi Christian, hindi Baptist. So, tingnan natin ang buhay nila, gayahin natin. Baka something is wrong with our church. Meron pang sumunod after Baal. Type nyo mamaya. Nagkaroon sila ng Queen of Heaven. Nakita nyo na ba sa scripture? Sumamba sila sa Queen of Heaven. Talagang merong Queen of Heaven. Sa Jeremiah, Old Testament. Tapos, sinaway sila ng propeta, sabi nila, lahat naglaglilingkod sa Queen of Heaven ay hindi tamang pananampalataya. So, nagkaroon ng hari. Basagin lahat ng imahen ng Queen of Heaven. Di binasag. Ano mong angal ng mga tao? Ibalik natin yung Queen of Heaven. Sapagkat noong kami ay gumagawa ng cake
para sa Queen of Heaven, swerte buhay namin. Nung umalis na tayo, yung bansa natin ay hindi na sumasamba sa Queen of Heaven, minalas na tayo. Nagkahirap-hirap na tayo. Balik na tayo sa Queen of Heaven. Isipin mo yan, Old Testament, meron na palang ganun. Sila ay deboto na at umaawit na. No? Diyos te salve Maria. Ay, dati, nagre-Reyna Elena kami. Ano yan? Yung Flores de Mayo. Reyna Elena. Flores de Mayo. Yan. May kandila ka, paparada kang ganyan. Ano? At merong magandang babae, ikaw konsorte. Ayun. Yun yung mga panahon noon. Pero, yan ay devotion. At nangyayari yan hanggang ngayon. Therefore, si Joshua, pili kayo. Pili kayo. Paglilingkuran niyo ba yan? Gagaya ba kayo sa bansa na katabi natin? Yung mga tribo-tribo na nandyan, gagayahin niyo ba yung mga Diyos nila? I-adapt niyo ba? Or, dito sa Diyos na tunay. Pero kami, pamilya namin, we will serve the Lord. Bakit meron siyang mentalidad na ganon? Because he is one of God's elect. Tingnan niyo Ephesians 1:4. Basahin niyo yan. Bakit si Joshua nasabi niya, we will serve the Lord? Bahala kayo sa inyong sariling free will, pero kami, we will serve the Lord. Bakit hindi ginawa ni Joshua na meron din siyang sinundan niya rin yung mga kapitbahay, mga Diyos ng kapitbahay? Ephesians 1:4, the Bible says, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy. Ano raw ang choice ng Panginoon? Ang choice ng Panginoon, doon sa mga tao, may mga pinili siyang mga tao, at yung mga pinili niya before the foundation of the world will be holy and without blame before Him in love. So He has predestined certain people to that kind of a decision, to that kind of firm will that they will serve the Lord. Yan si Joshua. And I hope tayong lahat dito, you who are members of the church, have also determined for yourselves and for your family, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Sana yun ang determinasyon natin. No matter what, mahirap o mayaman, madaling maglingkod sa Panginoon pagka andyan lahat ng pangailangan mo di ba? Andyan lahat, no? Gigising ka sa umaga, no? Meron ka sariling bathroom doon sa kwarto mo. Okay? Tapos, meron ng DH na nagpe-prepare ng breakfast mo. Okay? Inaayos na yung mga bata. Paglabas mo, salubungin ka ng aso. Tapos, may driver na hinanda na yung kotse, nihugasan na. Ha? Pagka ganun ang buhay mo, maglingkod tayo sa Panginoon. Meron ba sa ating ganun ang buhay? Meron siguro no? Ayaw nyo lang sabihin okay lang. Magkakaroon din kami yan. Pero pagka ang ano mo, paggising mo may ipis-ipis diyan. Ba? At iba ang amoy, no? Tapos yung CR 5 kayo iisa lang. Hindi ka na makakapag-pray nun Sabi mo, bilisan nyo naman, late na kami. Lalo na kung nasa dorm ka na pati hindi mo kaano-ano gumagamit ng CR. No? Tapos dahan-dahan ka dahil maputik yung daan.
Tapos magta-tricycle ka. Di ba? Ano ba naman buhay to? Oh. Pero masaya ka pa rin naglilingkod sa Panginoon. Oh, di ba? So, that is unique. And that is a challenge. And that is possible. As for me and my house, we will serve the Lord. Mababa man ang quality of life namin or mataas, we will serve the Lord. It's not about ano estado ng buhay. It is about who do you serve? The God that you serve deserves kahit na saan kanya dalhin. Sabi nga ni Job though he kill me, I will serve him. Ito lang. Pigsa lang mula ulo hanggang paa. Kahit patayin ako ng Diyos, maglilingkod ako sa Kanya, hindi ko siya mumurahin. Hindi ko siya lalaitin. Ganun ba tayo? Nawa ay ganun ang binigay sa atin ng Panginoon. Tingnan nyo, the typical response. Inamon sila ni Job, di ba? Ni Joshua, di ba? Ang sabi, it seemed evil unto you. Choose ye this day whom you will serve. And anong sagot ng tao? And the people answered, verse 16, the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. At sabi niya, we will serve the Lord too. Gagayahin namin ikaw. Maglilingkod din kami sa Panginoon. Okay? Pero anong basihan nila? Ba't sila maglilingkod sa Panginoon? Ang dami na niyang ginawa sa amin Ha? So, iyon ang sinasabi natin na ang tao kaya naglilingkod sa Panginoon kasi pinaunlad ka na niya ng buhay mo Ang dami na niyang ginawang benefit sa amin. Iningatan niya kami. Oh. Kaya, ano pa? Saan pa ako? Sa Panginoon, sa tunay na Diyos. Pero alam ng Diyos ang puso natin na kung bakit kaya ka naglilingkod sa Kanya dahil maganda lang ang buhay mo. Pero hindi ka sasama kung pangit ang buhay mo. Yung mga naunang Kristiyano papatayin na sila susunugin na sila naglilingkod pa rin sa Diyos, umaawit pa rin. Papakain na sa leon umaawit pa rin. Yun ang tunay. Pero kaya ka naglilingkod sa Panginoon dahil binigyan ka na ng magandang buhay, iyon ang sinasabi nitong mga tao na to. Iningatan niya kami all the way. So we will serve the Lord. Pero alam ni Joshua ang kanilang puso. Kaya sa verse 19, ang sabi niya, and Joshua said unto the people, doon sa mga tao na, we will also serve the Lord. Anong sabi ni Joshua? Ye cannot serve the Lord. Hindi pwede. Hindi nyo kaya. Hindi nyo gagawain yan. Pag ganyan ang tono nyo, na benefits, kaya ka maglilingkod sa Panginoon dahil meron ka ng mga benefits, at akala mo, itutuloy ng Panginoon yung benefits, kaya ka maglilingkod sa Diyos, you cannot serve the Lord. Hindi totoo. Hindi sincere. Hindi in truth. Bakit? Because once you stray from serving the Lord, He will hurt you. Ngayon lang pala yan Ngayon lang pala na maayos ang buhay nyo, kaya ka naglilingkod sa Panginoon oras na hindi masyadong maayos, medyo bumaba ng kaunti ang quality of life mo, baka hindi ka na maglilingkod sa Panginoon. Sasaktan kayo ng Panginoon. And you will perish in the land. So, hindi yan ang hinahanap ng Panginoon. Fear the Lord, serve Him with sincerity and truth. Put away the idols. That is the mandate. And that should be ingrained in your will. The enslaved will, enslaved by God, controlled by the Holy Spirit. Not the free will of man, which always goes to sin. Learn to distinguish what is sanctified will and what is human free will, which always is at fault.
Kailangan po, alam natin yan, mga kapatid. And by these words of Scripture, we know that the free will of man is defective. What is the end result? Yung mga pumunta sa impyerno, pinabayaan ng Panginoon in their own free will. Alam nyo ba, pag pinabayaan ka ng Diyos na magdesisyon sa iyong sariling free will, anong mangyayari sa kalalagpak? Sa dagat-dagatang apoy. Kailangan, para mailigtas ka ng Diyos, baguhin niya yung free will mo. Dahil ang free will mo ay nasa laging papunta sa kasalanan. God has to exercise His free will. And when God exercises His free will against your flawed free will, then you will go to glory with Him. So ano ngayon ang gusto mo? Yung free will mo or yung kalooban ng Diyos para sa'yo? Nawa, piliin natin. Choose you this day whom you will serve, whose will you obey, and that is the will of God in your life. Tayo po tumayo.